Kamusta mga ka-cash drive? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 7 money rules na sinusunod ng mga mayayaman para mapanatili at mapalago ang kanilang yaman. Ito ang mga simpleng prinsipyo na maaari rin nating sundan upang makamit ang financial freedom. Kaya't kung gusto mong malaman kung paano maging mas matalino sa pera, samahan mo ako hanggang dulo ng video. Ang unang rule na sinusunod ng mga mayayaman ay ang pay yourself first. Ibig sabihin nito, bago ka gumastos para sa ibang bagay tulad ng bills o luho, dapat unahin mo munang mag-ipon o mag-invest. Sa bawat sahod mo, maglaan ka ng bahagi para sa savings o investments. Hindi ito dapat optional kundi isang non-negotiable expense. Bakit ito mahalaga? Dahil pinapalago mo agad ang sarili mong yaman bago pa man ito maubos sa ibang gastusin. Ang ikalawang rule ay ang live below your means. Simple lang ito, huwag gumastos ng higit sa kinikita mo. Ang mga mayayaman, kahit malaki ang kita, masinop pa rin sa paggastos. Iniisip nila na hindi lahat ng pera nila ay dapat gastusin. Isang praktikal na tip, iwasan ang pagkuha ng mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan o kaya'y luho lang. Huwag mong hayaang maubos ang iyong pera sa mga bagay na magbibigay lamang ng panandaliang saya. Ang ikatlong rule ay ang invest wisely. Hindi sapat na basta ka lang nag-iipon, dapat ay natututo ka ring mag-invest. Pero hindi lahat ng investments ay pare-pareho. Ang mga mayayaman ay matalino sa pagpili ng mga lugar kung saan nila ilalagay ang kanilang pera. Nag-aaral sila, tinatanong ang mga eksperto, at sinisiguradong naiintindihan nila ang risk bago sila mag-invest. Tandaan, ang mabuting investment ay hindi lamang nagpapalago ng pera mo, kundi nagbibigay din ng long-term financial security. Ang ikaapat na rule ay diversify income streams. Ang mga mayayaman ay hindi lang umaasa sa iisang source ng kita. Alam nila na mas mainam kung mayroon silang multiple income streams para hindi sila umaasa sa iisang trabaho o negosyo. Maaari kang mag-side hustle, mag-start ng maliit na negosyo, o magkaroon ng passive income mula sa investments. Ito ang sikreto kung paano nila napapanatili ang kanilang lifestyle kahit pamawalan sila ng isang source of income. Ang ikalimang rule ay understand tax laws. Alam mo ba na ang mga mayayaman ay ginagamit ang kanilang kaalaman sa mga batas ng buwis para makatipid? Hindi ito ibig sabihin na iniiwasan nila ang pagbabayad ng buwis, kundi sinisiguro nila na nababayaran nila ito ng tama at naaayon sa batas. Gumagamit sila ng mga tax-efficient strategies tulad ng tax deductions at credits para mapababa ang kanilang binabayarang buwis. Kaya mahalaga na alam mo rin ang tax laws na applicable sa iyo para mapalago pa ang iyong pera. Ang ika-6 na rule ay delayed gratification. Ang ibig sabihin nito ay ang pagpapaliban ng kasiyahan para sa mas malaking benepisyo sa hinaharap. Hindi agad-agad gumagastos ang mga mayayaman sa mga bagay na gusto nila. Pinipili nilang maghintay at ipunin muna ang kanilang pera para sa mas magagandang oportunidad o investments. Mahalaga ang disiplina rito. Kung kaya mong i-delay ang kasiyahan ngayon, mas malaki ang chance na magtagumpay ka sa hinaharap. At ang huling rule ay make-debt paid responsibly. Hindi takot ang mga mayayaman sa utang, pero sinisiguro nila na ito'y kanilang binabayaran ng maayos at hindi sila nagpapadala sa mga interest na maaaring magpalubog sa kanila. Kung mayroon kang utang, gawin itong priority na bayaran muna bago mag-focus sa iba pang gastusin. Gamitin ang snowball method o avalanche method sa pagbabayad ng utang upang hindi ka matambakan ng mga interes. Kaya mga ka-cash drive, ang mga money rules na ito ay hindi lamang para sa mga mayayaman, kundi para sa ating lahat. Kung sisimulan mong sundan ang mga ito, unti-unti mong makikita ang pag-unlad ng iyong financial status. Laging tandaan, hindi madali pero posible. Sa pagsunod sa mga tamang prinsipyo sa pera, maaari mo ring makamit ang financial freedom. Heto ang isang quote na dapat mong tandaan, ang sikreto ng yaman ay hindi nasa dami ng kinikita mo, kundi sa kung paano mo ito pinamamahalaan.